Harangin natin yun. Ayun. Ay, mga lawyers, harangin natin yung ano. Ayun o. Lawyer. Natin, sasagasama na kami dito para makalusot sila. Lawyer! Lawyer na, kausapin siya ng lawyer niya! Lawyer! Ito, lawyer! Abogado kami! Abogado! Hindi namin yung kliyente namin. Oo. Sandali na, kaya nandito nung nagtatago. Subukan ko ha. Boss, name, rank, and serial number. Name, rank, and serial number, boss. Sir. Okay, name, rank, and serial number, sir. Hindi pa kayo pulis. Hindi, kahit na po, kahit na. Kahit na po, name, rank, and serial number po, sir. Kahit na po, citizen po ako. You are an officer of the law. Natanong ko po yung name, rank, and serial number ninyo. Badge number. Name, rank, and badge number po, sir. Sir, nasa po ang ground commander po natin, sir. Bakit Hintayin po tayo? natin, sir. Anong kinakatakot doon na to? mga pulis po sila. Hindi po namin kayo binabastos ha. Ginagawa lang namin ang tungkulin namin. Paano po namin, sir? Sir, General, Colonel, Lieutenant, Major, hindi ko alam eh. Paano po namin makakausap? Sir, kasama po siya. Hindi, kailangan yung commander yung kaposap. Siya nga po. Opo, sir. Lalabas po siya. Yes, sir. Ito po. Hindi, kasi gusto namin makausap yung kliyente namin paglabas, karapatan po nyo yun. Yes, sir. Alam po siguro nila yun. Ay, hindi pwede yung siguro. Hindi, sir. Alam nila yun, sir. Oo. Oo. Teka. Nakakarago po ito. General. Sorry. Di ba rin, pag-obstruction. Harangin natin yun. Ayun. Ay, mga lawyers, harangin natin yung ano. Ayun o. Lawyer. Natin, sasagasama na kami dito para makalusot sila. Lawyer! Lawyer na, kausapin siya ng lawyer niya! Lawyer! Ito, lawyer! Abogado kami! Abogado! Hindi namin yung kliyente namin. Oo. Abogado. Lawyer! Papasukin yung abogado. Kausapin kami. Presence ng lawyer! We want to talk to our client. Kailangan ng lawyer, presence! Kailangan namin makausap ang kliyente namin. We are demanding. Pasakayin niyo yung isang abogado dyan. Karapatan namin yun. Yung lawyer, pasakayin nyo! Senior officer, kausapin ko po. Attorney ko po. Di kayo makakalabas dito ang hindi nyo kausapin ng lawyer! Harangin natin. Dagdagan ng tao! Dagdagan ng tao. Dagdagan ng puwerta! Harangin natin. General. Sa protocol, hanggat hindi namin nakakausap. Taong bayan ang batas! Taong bayan ang batas natin! Dapat may presence ng lawyer. Good morning po. Sir. Yung lawyer, papasukin! Ay, gusto po namin makausap yung ano po? Hindi yata siya, Kwan. Hindi, kaya nga gusto namin makausap yung commander ng arresting officer. Arresting! Yung arresting team. Gusto namin makausap yung senior commander, yung pinakamataas. Sino ba team leader dyan? Sino Team leader. Hindi pwedeng isasakay na walang abogado ron. Pag walang lawyer yan! So, nandito si... Ayusin ko na. Makikisuyo lang po. Makikisuyo lang po, sir. Sir, makikisuyo lang po, sir. Papasok lang po yung mobile. Papasok yung mobile. Kailangan po. Sir, si Sir Virgil. Sir, Sir Virgil ko, sir. Sir, sir. Ito ang lawyer, si Tony. Dito, sir. Dito, sir. O dito dadaan daw, lawyer.
Sir, kaya hindi naman pinubukan yung gate eh. Papasukin. Yung pula na yan, yung pula na... Huwag tayong susunod sa illegal na order! Pakiusap lang namin! Huwag tayong susunod sa illegal! Sundin natin ang proseso! Kayo mismo ang lumalabag sa batas! Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali! Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Makipag-usap ang lawyer to lawyer! Hindi po optional! Karapatan ito! Hindi po ito pakiusap! Yan sila Attorney Carlito Pasio at saka si Colonel. Lawyer lang naman. Lawyer lang naman. Kailangan lang sa kausapin ng lawyer para walang gulo. Tinatago nila eh. Media, nakita nyo. Hindi media lang! Taong bayan! Narinig nyo! Taong bayan! Hindi na umira lang batas! Yung lawyer, ayaw patuloy. Ito ang tinatawag batas militar! Silently! Hindi na susunod ang tamang proseso sa batas! Violation po yan ng constitutional rights. Yung ina-arresto ninyo. Kayo ba mga ordinaryong Pilipino? Pumabayad kayo yan. Inuuli wala kami dati. Ano na sa kabila? Wala tayong magagawa! Ayan, mga kababayan. Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Ang gobyerno ito! Utangin na yung gobyerno! Kayo mga kapusan, bakit sumusunod lang kayo? Pero ang umutos sa inyo, ang demonyo! Sana si Ma'am Jim. Stop na naman! May panibagong kinidnap si Bongbong Marcos. Kidnapping! Tala, Ma'am. Nanggalit. Ano po, sir? Metron. Sige, pala. Yung ibang vloggers dito sa kabila, yung iba sa amin. Ayusin nyo na ang record. Sige. Diretso ka doon sa dulo. Yung sa likod, ayusin nyo. Naiikot na ako. Wala na sa Brother, ayun. Kumboy ka na. pasok na doon. Easy. Pasok sa likod yung iba. Pasok lang, kuya mo. Kali ka na. Dali! Ilahin mo po. Maluwag yan. Pero ilahin mo. Sarapan, Ilahin mo, peke ka. Sige. Ayaw ko pala. Hindi nila dinaan sa kapila. Okay. May panibagong kinaknap na naman. Doon sa kabila. Okay, sir. Ano pong nangyayari ngayon sa loob, sir? Nangyayari? Alam naman natin ang SOP ngayon. Medyo malasta ko dahil doon sa airport kanina. Ang proseso naman ay sinusunod naman ang proseso. Kataon lang doon sa airport, medyo kinabahan, medyo baka magkaroon ng tension, kaya medyo deny-bird. Kaya kasi nag-usap na kami dito, kaibigan naman natin ang hepe ng CDG ng NCR. Ay, sa ngayon, ano ba yung SOP pag pumasok dito? Piano siya. That is part of SOP. Then, pagkatapos niyan, after ng activity na yan, pupunta na sa korte para magkansa. So, pag natumahan yun, uwi na kami ng tahimik. Pero hindi pa tahimik ang bayan. Kasi mayroon pang
Ano ba yung problema? Flood control ba? Hindi yata flood control ang problema ngayon. Ang problema yata natin ngayon, hindi sila sumusunod sa batas. Yun yung problema natin. Ang mismong nagpapatupad ng batas, namumuno ng batas, ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Di ba? So yan ang problema natin. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko, pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol, ano? Nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang na-realize ko, parang totoo. So ngayon, after 3 years na, ay talagang budol nga. Walang natupad sa pangako. So yun ang problema natin. Ang unang problema, ang ating Pangulo ngayon o ating administration sa ating bansa ngayon ay hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya sila ang problema natin. Hindi problema kami. Kasi kami ay karapatan lang natin na ipaglaban ang ating karapatan at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya kami lumalabas sa lansangan, gusto namin iparating sa taong bayan na dapat tingnan. Kasi nga actually, nung nandun pa ako kay Pangulong Marcos Jr., may kausap ako isang general na kasama ko. Hindi ko lang babanggitin muna pangalan, pero pag nilaglag niya ako, babanggitin ko yung pangalan niya. Na kasi nakita na namin magkakaproblema. Ang napag-usapan namin ay recall election. Yung recall election, ang isa na naaprubahan dyan, yung San Juan City, isang murang time yata yun. So karapatan natin magkaroon ng recall election or itulad natin doon sa kanyang ama. Ano ba yun sa kanyang ama? Di ba? Snap election na sinabi nila dinaya. Hindi ako naniniwala noon na dinaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-conclude kung talaga dinaya si dating Presidente Corazon Aquino. So, dalawa kasi ang tinitingnan ko. Opinion ko. Stop election or recall election. Kasi nga, alam niyo sa totoo lang, it's because of Marcos na divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Kasi kung matigas ang Presidente, hindi tayo magwatak-watak. Sulit tayong Pilipino. Na ang pinaglalabanan lang natin, yung politika. Ngayon parang personalan na tayo eh. Sir, yung pagka-arrest ni General Popis kanina, did you find any irregularity na pinatupad yung mga polis doon na parang Okay naman, wala naman ako nakita. Kanina, medyo nagkaroon ng tension kasi sa ating isip lang na hindi tayo pabibigyan. Pabibigyan pala tayo kasi nag-usap kami nung hepe dito. Wala naman kanong tension. Miscommunication. Ano ba yung hinihingi niyo, sir, na parang makausap ng abogado namin, si General Popis. Then, siyempre, para may maakumpanahan siya ng kanyang abogado. So, hindi nangyari because of miscommunication. Pero wala tayong masabi sa CIDG. Ang aming sinasabi na talaga, yung national government, talagang bangag ang pag-iisip. Pero sa proseso, nasunod ang proseso. Okay? Dito na si Atty. Opo. Sir, pangalan, sir? Balik sa pwesto pa. Ako ba? Di ba? Huwag ka na kumalik dito. Sir, harap na yung abogado. Sir, attorney. Harap po kayo sa camera. Saan ba? Yan, dito, sir. Okay na ba ito? Yan. Happy New Year. Silent lang tayo. Dito na yung dalawang lawyer magsasagot sa katanungan. Ay, teka muna. Security! Corporal lang ako. Ito, general. Attorney Tabasio, ano pong interpretasyon natin dito sa pagkaka-aresto po kay Popis? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition. Unang-una po ay mariin naming kinukundina
ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pocis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample si General Pocis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Attorney, kanina po nabanggit ni General Nartates, wala naman daw kung personalan. Tinupad lang po nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin sinisisi si General Nartates. Ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero sir, ang sabi po, nag-aaklas daw. Meron daw pong hinihikayat na pag-aaklas daw po si Pocis sa natahang Albas po. Hindi na po kami kaya maaari magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Si General Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Kailangan po yung kaso, magkano po ang bail? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan dito sir after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, Pagka na-comply natin yung requirement ng court, yung mga documentary requirements, at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, in-expect natin na yung order of release i-issue ng korte hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo, originally we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU, quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, process namin yung bail, walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na, so wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Yeah. Andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una violation nyo agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin.
Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa ano, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan, so that was violated. And hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan nyo ng kaso yung Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo ng mangidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Poking? Ay, he is okay. Anong pahayag niyo po Medyo dito, ano sir? lang, alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, you're nag-aalala ka, no? Siyempre, concerned din siya dun sa how the wife would feel. No? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life serving this country. May medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila. Ano lang po yung pahayag na po dito sa inciting to sedition na kinakapat po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi, alam niyo nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka, at saka mo guguluhin ang taong bayan, at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron pa naman sundalong gagawa ng ganun. Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1. Oh no, really. I mean, gusto niyo ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi talagang pinilit lang eh. Hindi tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro nung file kami ng counter affidavit, may desisyon. May resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung gano'n. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang sorry to interrupt. Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant, ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan nang walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh. But isa-serve mo kung kailan walang korte at long holiday. I mean, hindi kami pinanganak kahapon, alam na namin yan style mo bulok yan eh. Okay. Thank you. Name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Okay. Sir, anong oras na aresto sa Naiya? Anong oras dumating dito sa Campo Crame? At saka, ano na ang proseso ginagawa sa loob?
Okay, ang dumating yung eroplano natin coming from Thailand is 8:11. 8:30 yung expected natin na dating niya. Napaaga yung dating ng eroplano. Okay. So, after sa aeroplano, so after yasan, dito na agad nila radyo. Now, doon muna, binasahan natin siya ng Miranda rights niya, pinaalam natin yung warrant of arrest for inciting to sedition, no? Yung violation for inciting to sedition, which was ang nagbigay nito is yung sa Quezon City Regional Trial Court, RTC 77. RTC 77. Opo, tama po. So, dun sa violation niya for RTC Article 1, inciting to sedition. Sir, maapela po yung mga abogado. May paglabag daw sa constitutional rights ni General Office na hindi raw inalaw kagad mga abogado. And they're planning to file an admin or criminal case against po sa mga Yung pag-file ng admin ng criminal case against us, is karapatan naman nila yun. No? It is their right. Karapatan nila yun. Ngayon, dun sa paglapag na sinasabi nila, wala naman akong nakikita. Dahil unang-una is sila yung wala sa area. Late na sila dumating. Actually, ako nga kanina dun sa liaison officer ni General Pukis is hinahanap ko yung abogado kaso they are not around during the time. At kami is andyan na yung aeroplano, dumating na yung si General Pukis, we have to go up para i-serve yung warrant. Then binasahan naman namin ng Miranda rights niya. Okay, we informed him of his case. We have done the proper procedure. Meron naman tayong mga recording. Okay? We have recording to prove na to show proof na ginawa namin yung tama. Now, doon sa mga abogado nila, bukod sa late sila dumating, is wala silang security clearance to go up doon sa Baka nandun lang sila sa labas. Hindi Wala sila nakapasok. Wala kasi I was there 6 o'clock in the 6 a.m. in the morning. Wala, andun yung kasama nyo. I was there. Mas maaga pa ako sa kanya. Okay. Mas maaga pa ako sa kanya. So wala sila. They are not around. Sir, anong proseso mong ginagawa sa nila? Binubuking natin, fingerprint, backshot, and then for medical siya to show na, para makita natin kung fit siya at kung wala pang nangyari during time of arrest. So, yun naman ang gagawin natin. Sir, after ng proseso dito, saan po siya dadalhin? Sa Regional Trial Court, yung sa RTC 77 or bail. Chief, for context lang, ano po ba yung dahilan bakit siya kinasuhan na inciting to sedition? Ano doon, ano ko na Pero related po ito dun sa isinagawa nilang protest. sa mga rallies, sa mga demonstrations, rallies, or I don't know. I hindi ko nano yung background ng case. I was the one who filed the case. So after posting the bill, makakalaya naman si General Of course. Hindi na available na. Kaya nga we are processing it. Andyan naman yung mga abogado nila. At least dumating na. Nabanggit ba sir bakit po siya nang galing tayo? They have a vacation. Family vacation. Since when pa po sila naging? December pa. December pa siya. Thank you sir. Thank you. Salamat, sir. Matawag lang ako. Gusto natin kasi Jimmy! Jimmy! Kanino to? Gusto ko sana po. Ano yan? Kanino yan, brother? Ayo, NTV, okay. Buti nakaano tayo dito. Kitang kita.
Sabi. Vloggers. Sakay mo si Helen. Ay, yung sumakay kanina. Ano daw ang sabi? Sumakay niya daw dun. Kasikat? Nasaan ba? Saan ba yun? Ayun doon sila eh. Tara. Wala pa. Nandito kami mga nakasakay. Ah, wala pa. Di na yata sila pupunta doon. Sila. Katrina ba? Sabi naman sa kanila sa Para hindi makaano. Kanino to? Pag... Ano ma'am? Sabi ka? Ma'am, sabi ka? Andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Mapunta ka dito. Nandito kami lahat. Punta ka na dito, hintayin ka namin. Ma'am. Parang kilala ko to. Dati pinagtigil ko to, pastan. Late siya. Lumapag na yung aeroplano. Sa wala. Tsaka paano nabasahan na nga sa taas eh. Wala siya. December 5, hindi nga namin lang nahuli. How come this holiday for December 5 ang biyan? How come? Ang holiday natin is Christmas time ang holiday lang, na New Year lang. Magpapay mo. Oo, kasi 48,000 lang natin. Pagkain ng napag-virali, may budget. Bigat pa rin na rato. Booking sheet, request pa yung for namin for medical. Kailangan na nakapasok na bakit siya? Kailangan yun sa yung Medical, ano ba yan? check up siya kung wala nang nangyari.